Buenos dias, damas y caballeros. Maiba naman ang view natin, ha? Ngayon New Year na New Year. Kuwan naman tayo, ha? Magawin naman natin maaliwalas yung yung view natin, ha? So andito tayo sa mountain top rest house namin. Naging permanent house na since COVID. Tumakas ng kasana kami dito from Quezon City, pero after COVID ayaw na bumalik dito yung mga bata. Ayaw na bumalik sa old house namin sa Quezon City. So yung mga new subscribers, ito po, yan po ang dyan po ang yan, no? May kwan kami, yung mga kwan namin, may bunga na yung coconut, ha. Dyan po yan sa tutok na yan, yung may window sa taas, dyan ang Bat Cave, ha. Vlogcaster mini studio, yan, ha. So kuhan kami dito, forested area all around, at ilan bunga yo? Ilan? O yan, 3, isipin mo yan. Pero marami pa, no? Oo. So yan, yan ang kuhan natin dito, ang home, the place we call home. Ayan. Okay, so I will bring you, ha? I will bring you with me sa lakad ko sa afternoon walk ko, with nothing much to discuss, at just wanna show you yung lugar namin dito, ha? And also to discuss political issues of the day. Itong tawag ko na walk the talk portion ng Vlogcaster channel, kung saan we do our either morning or afternoon walk, and at the same time we discuss major political issues. So I like to walk because syempre exercise, plus it clears my head, ha, na lumiliwanag yung mga issues, either personal or political, ha. So itong as we discussed this already nung nasa Japan kami, pero I would like to discuss it again. Yan ang kuha natin. I would like to discuss, nasa tutok talaga siya ng bundok. I would like to discuss this again, kung ano ba talaga mangyayari, ha? Kasi doon sa abroad para nagmamadali tayo. Pero ngayon, we have more time. So ano ba talaga mangyayari ngayon? What is going to be the political scenario in the coming months? So syempre, number 1 dyan, yung filing of impeachment complaint. At kung maalala natin, last year naglagay ng harang ang Supreme Court. Kumbaga, mas mahirapan na. 7 or 10 items ba yun, or 15 items nilagay ng Supreme Court na ang dami, ha? At na-discuss natin yun na mas pinapahirapan ang sino man magpa-file ng impeachment complaint sa laban sa mga constitutional officers, the President, Vice President, and members of the judiciary. Pwede nga natin sabihin na pabor na pabor yun sa mga justices rin. Kumbaga, advantageous sa kanila yun. So, ang problema,
syempre applicable rin yun, especially kay Sara Duterte. So kaya it will not be a walk in the park. Kumbaga, as we already said before, mas mahirapan kasi may maunahan lang mag-file ng another impeachment complaint. Kasi dapat yung ang binibilang yung endorsement lang hindi yung filing. Ito ngayon ginawa ng Supreme Court, filing talaga lang So kung meron mag-file mauna or meron mag-file ng susunod, let's say kampo nila Sara Duterte, kumbaga isabotahin nila yung filing ng yan, mga bahay dito. Kung makikita nyo, akala nyo one story lang, pero baliktad naman ito sa bahay namin na siya pababa 4 stories down kasi nasa gilid siya ng bangin. Yan. So yun, kaya hindi pa rin tayo very sure kung ma-prosper yung panibagong impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Baka ma-frustrate na naman tayo. Kasi meron pa doon na dapat daw lahat ng mga kongresista ay magsabi na nakakuha sila ng kopya ng impeachment complaint at naintindihan nila. Yun. Kung meron doon sasabihin na kahit nakakuha ng kopya ng complaint, pero sasabihin, wala ako nakuha kopya ng complaint. O meron kaya sasabihin, nakakuha ako ng kopya ng complaint. Ito pala ang clubhouse namin. Nakakuha ako ng kopya ng complaint. Nila, nung Christmas, nila nalinisan yung swimming pool. Nakakuha ako ng kopya ng complaint. Pero hindi ko naintindihan kung ano ba nakalagay sa impeachment complaint, sa articles of impeachment. Wala na. Sira na. So, kumbaga, ang ginawa talaga ng Supreme Court, inalisan niya ng ngipin. Inalisan niya ng ngipin ang impeachment mechanism. Inalisan niya ng pangil. Ngayon, mas madali itong patayin kaysa buhayin. Ibig sabihin, dahil doon sa ruling ng Supreme Court, unless i-reverse nila yun, kasi naka-MR naman yun, ibig sabihin, halos wala nang impeachable officials ang pwede ma-impeach. Kasi parang self-interest move pa nga yung ginawa ng mga justices ng Supreme Court. Yun, yung nakita nyo parang mataas na building doon, yun. Quezon City area yun. Yan. At saka dito naman, San Mateo, Rizal area. So boundary na kami ng Marikina and Quezon City. And we are just about 10 to 15 minutes away from Commonwealth. Minsan mga 10 lang, walang traffic. So almost part of Metro Manila lang talaga kami. Pero syempre, malamig dito. Malamig. Nagja-jacket kami dito pag umaga at gabi. So yan So yan ang isa sa mga problema natin. Yan na impeachment na yan, na baka hindi na naman matutuloy yan. Kaya mukha ang pag-asa natin doon sa plunder complaint na na-file na ng mga church groups laban kay Sara Duterte. Sana nga i-testing ng ombudsman kung pwede ba yun filean laban kay Sara Duterte. Kasama na yung inciting to sedition dahil sa death threat niya kay President Bongbong Marcos. First Lady Lisa Araneta Marcos and Martin Romualdez. So sana subukan baka makalusot
Kasi marami naman mga legal experts sinasabi na ang meron lang talaga absolute immunity ay yung office of the president, not the vice president. So sana nga, ha? Ganun nga talaga. Sandali, dito muna tayo. Nahulog yung bag ko. Dali, may belt bag tayo. Nahulog na. Ayusin ko muna, ha? Ayusin ko muna itong belt bag natin. Baka mahulog pa yung mga gamit natin dito. Okay. Okay. So, yan, ha? So, sana nga pwede gamitin yan na mekanismo na yan para meron 1-2 punch. Hello. Meron na 1-2 punch kung hindi kaya ang impeachment, baka makalusot yung inciting to sedition o kaya yung plunder, ha, na napailan rin laban kay Sara Duterte. So tingnan natin. So yan ang other issues to expect this year. At saka yun rin, yan, no? Neighbor ko yan. Subscriber rin natin ng Vlogcaster channel. Yan. Kailangan tumawag sa akin, Bat! Neighbor na tayo. Okay. So, yan, ha? Okay. So, yan ang mga things to expect. And then, syempre, meron na rin may resumption rin ng hearing ng Blue Ribbon Committee. At dyan naman, i-discuss yung issue ng Lacson list. Kasi marami, medyo natitrigger talaga dyan sa DDS congressman na si Leviste. So, buti na lang may kopya rin si Ping Lacson na binigyan ng lawyer ni Cathy Cabral, the late Yusek Cathy Cabral. Kaya yan rin ang magiging issue. Ang problema lang dyan, kahit papaano nakatali yan sa impeachment. So, bakit kamo? Di ba? Si Presidente, kailangan niya ng boto to endorse the impeachment complaint. Kailangan kahit papaano magsip-sip siya sa mga kongresista. Hello. Thank you. Happy New Year. So, kahit pa paano, kailangan mag-sip-sip siya sa majority members ng House of Representatives. In fact, may mga usap-usapan na ngayon na yung budget daw natin, punong-puno pa rin yung 6.7 trillion na budget ay punong-puno pa rin ng pork barrel. Kasi yun daw ang parang pangbayad sa mga kongresista na mag-endorse ng impeachment complaint. Although dinideny naman nila ito. So, kaya ito magiging komplikasyon sa Blue Ribbon Committee investigation. Kasi baka ito mga kongresista, kung makita na hindi naman sila dinidefensahan ng Malacanang sa mga pork barrel scam nila, at kung makikita na kaya nga sabi natin baka delikado matanggal si Ping Lacson, kasi kung hindi happy mga kongresista, baka hindi nila i-endorse yung impeachment complaint. So yun ang problema, di ba? So kaya very complicated. Very complicated. Kaya parang obligado rin si Presidente
para pigilan yung investigasyon sa Lacson list ng mga project ng mga kongresista at senator at cabinet members. So kaya delikado, tulad ng brinag natin earlier, baka mauwi yan sa pagtanggal ni Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee, o kaya pagtanggal ni Tito Soto as Senate President. Baka magkudeta siya ng majority as the one who appointed Ping Lacson. Kasi kung matanggal siya, ma-shake up, so tanggal na rin si Ping Lacson. Kumaga, he goes when Tito Soto will go. Kung matanggal si Tito Soto, matik tanggal si Ping. So ito ba ang gagawin ng mga Marcos boys para lang to ensure na hindi mabulilyaso yung endorsement sa impeachment? So komplikado. Although sa atin, sana mabalanse yung the desire of the public, the demand of the public, para imbestigahan lahat, maging Marcos Happy New Year, maging Marcos ally man or DDS senator or congressman, dapat imbestigahan lahat. So pwede naman gawan ng investigasyon, at the same time, habang ongoing investigation yun, pero baka mauna yung impeachment iproseso yung impeachment. Pero baka naman mauna yung impeachment kasi next month na yun. At kung i-resume ni Ping yung hearing sa Blue Ribbon, baka hindi naman kaagad. Kasi meron pa sila tinatawag na pending business. Pwede unahin nila yung mga bagay-bagay na hindi na-discuss sa last year. So pwede mangyari yun. Yun muna ang uunahin nila. So those are the things that we should be watching out for. Very complicated. Very complicated political scenario. So yan. Tinatanggal na nila yung mga Christmas light. Tapos na talagang Christmas. Tapos na. Okay. So yan ang mga very complicated issues affecting the country, the political developments, affecting the country. So, and kung nakikita nyo, sila, tahi sila, related sila, at contradictory pa even. So, paano i-balance ni Marcos yung paghahabol sa mga corrupt na kongresista at senator, samantala kailangan suyuin niya mga yan para sa impeachment. So yan yan ang mga nakikita natin issue sa impeachment, sa investigasyon, hearing sa Ping Lacson list, and also isa pang issue ay
yung filing of complaints sa mga hindi, kasi ngayon ang mga nakakulong ay mga pipitsugin. So isa pa yan, ha? At least alam natin dahil nag-file pa sila ng counter affidavit. Andito pa si Joel Villanueva at si Bong Revilla. Pero kung tumakas sa mga yan, ha? Kung natuluyan na talaga na file na talaga yung kaso laban sa kanila sa Sandigan Bayan at na-issuehan na ng arrest warrant laban sa kanila. Kung tatakas sa mga yan, kung kasuhan na rin si Chis Escudero, Nancy Binay, and iba pa. So kung tatakas sa mga ito, kung gagayahin nila si Bato de la Rosa, so magagalit na naman ng tao. Sabi, hindi na nga natuloy yung filing last December. Eto pa, na-file na lang ng kaso. May arrest warrant na na-issuehan. Pero, bakit hindi pa na-aresto? ang mga opisyalis ng gobyerno, lalo na yung sangkot sa flood control anomaly. So another challenge na naman yan sa Marcos administration. So this is a very crucial year, make or break year ito, lalo na sa Marcos administration, kasi ang problema kung hindi for the second time hindi ma-impeach ng Marcos administration si Sara Duterte, by 2017 mas marami ng mga kongresista at senador na ma-realize na mukhang ang lakas-lakas na talaga ni Sara, na survive na niya the 2 impeachments. Mukhang hindi na talaga matanggal si Sara. Kaya dito na tayo lilinya kay Sara. Hindi tayo luminya diyan sa sino man i-endorse ni President Bongbong Marcos as his presidential candidate. So kung hindi pa